Alright. Mga kababayan, nasubukan nyo na bang mapagtripan? Abay, masakit po. Ang mapagtripan. Katulad na lang ni Colonel Grijaldo, na nakakulong dahil di umano sa mga trip-trip lang. At yan ang ating pag-uusapan ngayon, yung mga content creators na ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa maling kapamaraanan. At syempre, mga kababayan, Attorney Vic Rodriguez, to the rescue. Yan Oo. Pero bago natin simulan, kumustahin ko muna ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At dito, sa video na ito, mga kababayan, malalaman natin kung gaano kagarapal ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga tinatawag nating mga mambabatas. Mambabatas o mambubutas? Yan ang tanong. At alamin natin kung paano nila tapakan ang karapatan ng taong bayan tulad ni Colonel Grijaldo. Yan. Abay, ito ang ginagawa ng mga kongresista dyan sa Quadcom. Mahilig sa publicity. Alam niyo kung bakit? Dahil malapit na naman ang halalan. Yun. Malalaman din natin sa video na ito, mga kababayan, kung gaano nila binabalahura ang batas ng Pilipinas. At kung paano nila paulit-ulit na nilalabag ang batas gamit sa panggigipit at pangwawalang hiya sa mga taong gusto nilang pagtripan. Walang hiya naman talaga, una nilang ginamit ang kanilang maling kapangyarihan laban kay Doc Badoy at kay Ka Eric Celis. Noong sila ay nagtanong kung saan napupunta ang pera ng bayan, ayun. Sila ay napagtripan. Grabe ka naman, napagtripan. Papatunayan natin yan mamaya, mga kababayan. Dahil nga, itong pinaka-latest na kanilang pinagtripan, ay walang iba kundi si Colonel Grijaldo. Na ngayon, ipinagtatanggol ng sambayanang Pilipino. Diba? Dahil lang sa ayaw sumagot ni Colonel Grijaldo, ayun. Ikinulong, doon sa kulungan nagpasko, doon sa kulungan nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin, at nilipat na doon sa kulungan ng mga kriminal. Ang tanong, kriminal ba si Colonel Grijaldo? Yan po, mga kababayan, dahil ayaw sumagot ni Colonel Grijaldo sa mga kongresistang mangmang sa batas, Dahil po dyan, sila mismo na mga mambabatas na naturingan ang lumalabag sa batas. Patay tayo dyan. Pero ang tanong, alam kaya nitong mga ito na nilalabag nilang batas? Yung batas na dapat iniingatan, dapat sinusunod nila, dapat alam kaya nila yun? Pero kung sa bagay, paano naman nila malalaman, mukhang wala naman ho atang abogado dito sa mga quadcom na ito. Hindi naman sila abogado. Paano nila malalaman? Kung ano siguro yung utos ng kanilang amo, doon na ang kanilang diretso. Kasi dito, mga kababayan, you don't need a degree. You don't need to be in college. You don't need to be in high school. You don't need to be someone else para malaman kung tama o mali ang kanilang ginagawa.
Di ba? Oh, bakit ka mo? Abay, alamin natin, ha? Doon sa isang tao na may malalim na pag-aaral sa batas, nakakaalam ng batas na walang iba kundi ang matalino, na tumatakbo rin bilang isang senador. Ha? Sana hindi magbago to, no? Oo. Sana hindi magbago at talagang tuklin. Ato pa rin niya yung kanyang mga sinasabi at pinapangako sa taong bayan. Hindi lang sa galit sa Marcos administration, kundi para sa pagmamahal sa inang bayan kasama ang taong bayan, di ba? Walang iba. Si Attorney Vic, okay naman to eh. Pero umaasa tayo, no? Kasi parang naano na tayo, no? Nakakadala na yung mga pangako. Pero eto si Attorney Vic, matalino naman talaga eh, di ba? At pinagkatiwalaan naman ito ni Pangulong Duterte. Kaya Attorney Vic, kwentuhan mo kami kung ano ang pinaggagawa nito. Labag ba sa batas sa kanilang ginagawa? So ano ba sa tingin nyo ito ginagawa nila, Attorney? Pasok. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Yan. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas. Hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising nang nagpakulong sa'yo. Ano tingin nyo? Tama, mali ang sinasabi ni Atty. Vic. Lalabas ka lang dyan pagka tama or maganda ang gising na nagpakulong sa'yo. Di ba? Kasi kung tutuusin mga kababayan, wala namang mga kaso yung mga yan. Di ba? Wala mga kaso, hindi pa napapatunayan. Pero bakit hinahayaan nilang nakakulong? Bakit tinatanggalan nilang karapatan na maging malaya ang isang tao na wala namang kasalanan sa batas? Isn't it against the law? Di ba yun po ay paglabag na sa batas sa konstitusyon ng Pilipinas? So, sabi ko kanina, may alam ba sila? Wala. Kasi itong ginagawa nila, ayon sa magaling na abogado, na walang iba kon si Atty. Vic, labag sa batas. Sa tingin nyo, sino nagsasabi ng tama? Totoo. Ako kay Atty. Vic ako, kayo. Kasi ito, attorney to eh. Yung mga taga-Quadcom, hindi naman. Loy. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Patay. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. Naknanto ako. Paulit-ulit na lumalabag sa batas yung mga tinatawag natin na mambabatas. Grabe. Kunyari, di natin alam na lumalabag sila, no? Grabe! Si Colonel Grijaldo hanggang ngayon nakakulong pa rin. Nakakulong pa rin, wala namang kasalanan. Ang kasalanan lang ni Colonel Grijaldo ay naninindigan siya sa kanyang prinsipyo at sinumpaang salaysay.
Abay, wala ka nang mapuntahan dito sa mga ito, eh, no? Magsalita ka o hindi, iko-contempt ka. Oh. Yan po ba ay tama pa? O ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, ano na yan eh. Kumbaga, out of this world. Eh sabi nga ni attorney eh, paulit-ulit ang kanilang paglabag sa batas. O, tuloy mo, attorney. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang Ano sabi? Bakit ayaw magsalita ni Colonel Grijaldo? I invoke my right. My right. I invoke my right for self-incrimination. Lumabag ba siya sa batas? Hindi naman, di ba? Karapatan mo yon bilang resource person. My God, I hate drugs. Ay, nawala tuloy. Sana? bitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation. At any moment, pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Alam mo, importante. Oh, bakit ipinagkait kay Colonel Grijaldo? Parang tama ata yung sinasabi ah. Trip-trip lang. Oo, parang tama eh. Ano sa tingin nyo? Trip-trip lang ho ba? Oh. Paki-comment naman dyan sa baba, sa comment section, kung ano sa tingin nyo. Lak ng tokwa, oo. Sa lahat ng mga public officials, yung pagrespeto, pagkilala at pagtaguyod sa saligang batas. Wala po tayong maisasagawang batas dito sapagkat nariyan na lahat ng batas. Kinakailangan lamang respetuhin ng mga mambabatas, maliban na yung ilan talagang walang pagkilala. Subalit, obligasyon po ng lahat ng mga nasa Senado at nasa mababang kapulungan na kilalanin, itaguyod, respetuhin ang ating saligang batas. Kinakailangan respetuhin naman natin yung ating mga iniimbita. At hindi po kaparusahan, kriminal, ang contempt powers. Yan ay dapat upang obligahin lamang ang iyong pagdalo at pagbibigay ng mga dokumento. Pero pagka hindi mo nagustuhan yung sagot ng iyong resource person at yung sagot ng iyong resource person ay taliwas doon sa iyong inaasahan, huwag mong gamitin. Do not weaponize that contempt power. Huwag tayong mag-ego trip. Yan ang sinasabi natin. Tama nga. Oo. Tama nga, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, na ito ay mga nagtitrip. Biruin mo, the resource person is invoking her rights for self-incrimination. Abay, bawal daw yun. Parang sa tingin ko, naging bawal dahil hindi nila narinig ang gusto nilang marinig. Yan talaga ang problema ngayon, mga kababayan, na pag hindi ka umayon, talagang pagtitripan ka, pag-iinitan ka talaga. Oo. Sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman nangyayari yung ganito eh. Di ba? Hindi nangyayari na yung ganito, contempt, walang ganyan. Oo. Ngayon lang yan, mga kababayan, kasi this government have no idea or this government is can't do anything to solve the problem. The only thing that they can do is to contempt. Pag hindi nila makuha ang gusto nila, it's either you will be topple with their money, or they will invite you and they will ask you question. It doesn't matter if you speak. It doesn't matter if you speak or not. They will. They will be a contempt creator.
Ah, tayo mga kababayan, ginagawa-gawa po natin itong biro, pero masakit ito. Masakit po ito sa mga Pilipino na napagtitripan at masakit din po ito sa ating bansang Pilipinas kasi nabababol. Biruin mo, wala namang kaso yung tao. Ha? Wala namang nilabag na batas yung tao. Bakit may kukulong? Di ba? Kung halimbawa, si Colonel Grijaldo ay hindi umattend sa hearing ng tuluyan hanggang sa lumabas yung kanyang tawag dito, subpoena, warrant of arrest, o pwede mong gawin yun. Pero siya ay sumipot eh. Sumipot siya, dapat nagpasalamat nga kayo eh. Dapat nagpasalamat kayo dahil yung kahilingan ninyo or yung paanyaya ninyo ay pinaunlakan ni Colonel Grijaldo. Di ba? Oo. Pero anong ginagawa ninyo? Ha? Ginagawa ninyo kung ano yung gusto nyo. Kung ano ata yung utos sa inyo, yung ginagawa nyo. Kaya nararapat lang naman talaga na ipagtanggol si Colonel Grijaldo at tayo nagpapasalamat din kay Atty. Vic Rodriguez sa pagtatanggol niya kay Colonel Grijaldo. Pero ako naniniwala ako mga kababayan na pagkatapos nitong kabanata na ito sa buhay ni Colonel Grijaldo at doon sa iba pa na kanilang inapi-api, kanilang pinagkaita ng karapatan, kanilang binalahura, binastos, pinahiya, aba, may balik naman yan. Hindi naman habang panahon sila ay nasa kapangyarihan. Pero alam ko, kahit hindi nila sabihin, mga kababayan, abay, nag-iisip din naman yan, mga yan. Kung ano ang mangyayari sa kanilang career, pagkatapos nitong administrasyon na ito, na pinagsisip-sip na nila yung puwita. Oo. At sana, kung gaano nila katikas ngayon, sana paninindigan nila yan hanggang sa mga susunod na panahon kung saan sila naman ang babalikan ng mga kasalanan na pinaggagawa nila ngayon. Abay, kaya nga nagtutulong-tulong na sila para pabagsakin ng mga Duterte, lalo na si BP Sara Duterte. Dahil alam nila na pag si BP Sara Duterte ay naupo sa Malacanang, tapos na ang kanilang maliligayang araw. Real talk yan. Real talk yan mga kababayan. Lalo na yung isa nga na dati puring-puri si Pangulong Duterte, yung Abante. Oo. Ngayon, ayaw na maging Pangulo si BP Sara Duterte. Aba pala desisyon pala yun. Pala desisyon? Anyway, mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, nandito sa mundong ibabaw, kung ano ang ginagawa natin at kung ano ang itinatapon natin, sigurado, babalik din ho yan sa atin. Kaya hanggat maaari and as much as possible, don't do anything that you don't want, don't do anything that you don't want to happen to you, to your family, friends, o doon sa mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Gumawa tayo ng tama. 'Di ba? Pag alam nating mali, umiwas tayo diyan. Ha? Pero itong mga makakapalang mukha, parang no ano na sila eh. No way out na eh, no? No way out. Point of no return na sila. Nasadlak na sila dyan eh. Kaya paninindigan na nila, mga kababayan. Pero, pag dumating yung panahon ng singilan, sana, hindi sila magliparan papunta sa iba't ibang bansa na kanilang pagtataguan. Dahil alam naman nila sa sarili nila kung ano ang ginagawa nila ngayon doon sa kanilang mga kalaban na pilit nilang binabagsak. Pero ang nangyayari, yung pinababagsak nila,
yun pa rin ang nananatiling number one. So yun, mga kababayan, napatunayan natin, galing na mismo sa isang magaling na abogado kung ano ang ginagawa nila, paulit-ulit, mga kababayan, na paglabag sa batas. At para bang walang nakikita ang kinauukulan, sa bagay, wala tayong magagawa kung sila ay nagsasabwatan. Yan po ay posibilidad lamang, hindi natin sinasabi na ganyan ang nangyayari, pero sa nakikita natin na nangyayari sa ating kapaligiran, aba, mukhang may katotohanan ang lumalabas sa paghimas-himas natin sa bolang kristal. And maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood. If you have an opinion, a reaction, please comment down below at pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. Once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Goodbye.